Dahil napalilibutan ito ng dagat, marami ring bakawan sa Infanta, Quezon. 18% ng mga bakawan sa probinsya ng Quezon ay matatagpuan sa Infanta. Actually, doon sa Putikan kung saan tumutubo yung nipa, may mga makukuha raw na mga paros. Ito ay isang uri ng shellfish kung saan ginagawa daw nilang sinigang, sabaw o kaya tinola. Masarap daw. Nakukuha raw yon doon sa mga nipa o kaya sa Putikan malapit sa bakawan. Isa ang Alitas Farmers and Fisher Folks Association o AFA sa mga nangangalaga ng bakawan sa Infanta. Ang kanilang AFA Mangrove Eco Park binubuo ng halos 20 ektaryang mga bakawan. Ma'am, yan pong kurting susi na yan. Yan po yung paros, ma'am. Yung butas. Habang hinuhukay po siya ay kailangan po yung nasusundan natin yung butas. Ayun po yung butas niya. Yes po. Tapos, nasan yung paros? Nasa ilalim, ma'am. Kakawitin po natin ito. Ano? Yes po. Kaya po kailangan habang hinuhukay nyo sa hindi ma-erase yung butas para makukuha po natin. Ito na po siya. Ang galing. Opo. Sa pangunguha ng paros, kailangan gumamit ng maliit na itak at pamingwit. Ito ang magsisilbing tagahukay at tagakawit ng mga paros. Pwede po siyang kawitin. Pag po naramdaman mong nandun na yung shell, dahan-dahan po siyang kakawitin para hindi siya mabasag. Hindi ko alam. Teka na. May ugat po ay. Ang madalong na to. Ang lalim pala sa loob. Hindi ko alam kung nasaan siya. Hindi ko alam kung ano yung nakukuha ko eh. Nasa ilalim na po siya, ma'am. Hindi na po natin gaano nasundan kung anong ugat ay. Sundan natin. Ayun! Ayun na po. Paano mo nakita? Nararamdaman po while na, di ba tumatagukto po. Ito pong dulo nito, tumatagukto doon sa shell. Nararamdaman po natin nandun siya. Wala na dito, no? Lilipat po tayo ng isang ibang part. Medyo mahirap itong pangunguha ng paros kasi kailangan alam mo yung hugis ng butas. Yes po. Tapos, kailangan sundan mo yung butas. Tapos, kailangan ma-feel mo siya doon sa ilalim. Opo. Kakawitin mo siya. Hindi ko nga alam kung ano itsura ng butas ng paros. Ito po, mama. Ito. Susi siya. Okay. Okay. Korting susi. Yes po, ito po yun. Okay. So, kung makikita mo, merong mga butas na bilog na bilog. Yes po, perfect wala circle. So, yung perfect circle, hindi yan paros. Opo, ito pero po pag yun. may nakita kayong parang medyo pa-oblong na parang may pagkahugis susi, paros yun. Butas is the key, literal. Dahil korting susi raw ang butas ng paros. Yan ang kailangan nating hanapin. Ay, ito parang may nararamdaman ako. Kapag po talagang ganitong maugat siya, ay mahirap po talagang kunin. Dahil Baka ugat yung nararamdaman ko. No, ito may matigas dito. minsan po yung bato pag ano. Bato? Katakdok din po siya ng bato. Ano lang, buti naman po. So, Bato hindi siya. ba yun bato? Bato po siya yung naano mo kanina. Shucks, hindi pa yun paros? Hindi po natin gaano nasundan yung butas, kaya ano. Akala ko kasi yung natatamaan ko ano na, paros na. Saka maugat po siya. So, ito, sure ako dito. Hugis susi. Parang wala. Nasundan ko naman yung butas tingnan mo yung butas. Diba? Parang hindi po. Wala man. Hindi ko naiintindihan. Ayan, meron? Meron po, ma'am. Ganito po ang way. Yes, sige, dito po. Dadaan lang. Lord, huwag ka mawala. Ay, parang hindi naman ata ito yun. May nakaharang po, ma'am, na ugat. Kaya hindi natin makawin. Basag na po ito pag lumabas, pag pinirsa natin. Meron po ka challenging ang pamamanos. Ayan na siya, oh. Opo, nabasag na. Nabasag na po sa loob. Hindi na po natin matapalabas siya at durog na siya. Wawa naman. Grabe ang paros na ito ha, ayaw magpahuli sa akin. Pero never say die ang motto natin for today's episode. Okay lang yan, hayaan mo na. Ganun talagang buhay. Mahirap talaga magkuha ng paros. Ito!
Sige ma'am. Ayan, kilala na ni ma'am. Ayan po. Oo, Opo, ayan po. kilala ko na. Oh, ayun, may nakuha akong ugat. Oo nga po. Oh, ang galing ko, kumuha ako ng ugat. Walang susuko, makakakuha tayo ng paros today. Ayun. Ibang shell na siya ma'am. Iba pong shell siya. Oh, may nakuha akong shell. Ano siya? Bangkalan, bigatan. Galing ko, di ba? Wait lang, wait lang. May nakuha ako! Parang mukhang paros eh. Opo. Pero mga kapuso, hindi talaga madali. Ito. Parang nakalkal ko na. Yamashita treasure na ata itong nakukuha ko. Ito! Eh, pero patay na siya! Teka lang. Ano umalis? Mas magaling yung kamay ko. Taran! Thank you. Pero basag. At least, oh, nakakuha, di ba? Ang ilap ng paro sa akin. Pero okay lang yan. Kasi balita ko may pambatong luto ang mga taga-Infanta sa paros. Cooking time na! Nagluluto tayo ng paros. Kaunting mantika. Sa kawali, unang magigisa ng luya, sibuyas, at bawang. Sunod na ihalo ang paros. Saka ito lagyan ng asin, patis, at tubig. Pakukuloy nito ng 2 minuto. Then, after 2 minutes, add na natin yung ating sili at saka yung ating malunggay. Tapos, halu-haluin lang natin, lubog-lubog lang natin yung malunggay. Takpan lang uli natin, 1 minute. Makalipas ang 1 minutong pagpapakulo, ready to serve na ang ating tinolang paros. Ito na ang ating tinulang paros. Ang mailap na paros shell, Okay lang yan, haan mo na. Ganun talagang buhay. pambato raw ng mga taga-Infanta pagdating sa hapagkainan. Okay, tikman na natin itong tinolang paros na napakahirap kunin. Naku, dapat masarap to. Napakahirap kunin itong paros na to. My gosh. Tikman ko muna yung sabaw, ha? Okay siya. Parang yung pag nagtinola ka ng halaan, ganyan ang lasa niya. Actually, kinakabahan ako nung una kasi iniisip ko, galing kasi siya sa putik, di ba? Baka may ganung lasa, pero wala naman. Tignan natin yung mismong paros. Para siyang kahawig ng halaan. Wala siyang aftertaste. Sarap. Yung pagkakaluto nila ng tinola, maraming luya. Kaya may konting anghang. Yeah, it's good.